Awit po tayo. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Palakpakan po tayo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Amen. Patuloy po natin ang ating pagpalakpak. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. Mayawi, may sayaw at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. At ang awit ng papuri ay sasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may galak, may saya, may hiwa sa piling ng Diyos, sapagkat ang puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan
sa bawat pusong napapagal. At ang awit ng papuri ay awit ng pasasalamat. At ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. At ang pagpuri ay awit ng pasasalamat, awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Lubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri't pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Lobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Luyan ng walang hanggang mga papuri't pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Lobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri't pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sabay-sabay. Lobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng ngayon at kailanman.
Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Diyos. Mari na po kayong umupo. Amen. Napakabuti po talaga ng ating Diyos. Amen po ba? Salamat sa Diyos sa panibagong linggo na po tayo nagkasama-sama dito sa ating bahay-sambahan. Muli po, kayo po ay welcome sa ating Tagalog service na ginaganap po dito sa GCF 3rd floor tuwing alas 8 po ng umaga. At sa ating po nakagawian, nais po muna nating kilalanin or alamin kung meron po tayong mga bisita na una or pangalawang pagkakataon po na nakadalo. Meron ho ba dito? Or dito po? Kung wala naman po, tayo po'y magsitayo upang batiin natin ang bawat isa. Amen. Para po sa ating mga munting paalala, kung kayo po'y may dalang cellphone, gadget, tablet, maging yung mga ating smartwatches po, maaari po bang ilabas po natin sa ating mga bag o sa ating mga bulsa upang tingnan kung ito po ay naka-silent mode. Minsan po kasi ang nasa-silent lang po, mode po lang natin ay yung ringtone. Pero yung mga alarm po, minsan tumutunog, pati si Shopee. Baka may dumating na hong parcel. So maaari ho bang i-double check natin or triple check ho natin upang hindi yung makaabala sa ating katabi, lalo na po mamaya sa magsasalita sa ating kalagitnaan. At dadako po tayo sa mga announcements. Ang una pong announcement po natin ay ang dawn prayer. Okay? So lahat po ay iniimbitahan o inaanyayahan na tayo po ay dumalo sa isang pagtitipon po dito sa atin, sa ating bahay-sambahan, na kung saan tayo po ay sabay-sabay at sama-samang nananalangin para sa ating pamilya, sa ating pangangailangan, maging kung may mga sakit, at lalo na po para sa ating bansa. Ito po ay pagkakataon na tayo po ay lumapit sa Diyos ng isang community upang manalangin po. Napaka-refreshing po nito, no? So, kayo po inaanyayahan at iniimbitahan na tayo po'y dumalo. Ito po'y ginaganap tuwing una at pangatlong Sabado ng buwan. So sa next dawn prayer po natin, ito po'y gaganapin March 7. So March na po, next week. Ang bilis po ng panahon. Kayo po'y inaambatahan dito sa GCF 3rd floor tuwing alas 6 ng umaga at sama-sama tayo pong mananalangin. Pangalawang anunsyo naman po ay ang ating membership class. So inaanyayahan po namin ang lahat ng nais maging ganap na miyembro ng GCF family na kayo po ay mag-sign up para sa ating membership class. Pumunta lamang po kayo sa ating opisina, dyan po sa second floor, at hanapin niyo po si Sis Vina o Sis Jade upang tayo po ay makapagtala, lalo na po kung nais niyo pong malaman ang mga doktrina, mga aral na pinapaniwalaan po ng ating bahay-sambahan or ng ating community.
tayo po ay ini-encourage po, lalo na kung hindi pa po tayo membro. Ito po ay ginaganap sa unang buwan ng Sabado ng kada buwan po. At ang susunod pong membership class ay sa darating na March 7 sa oras pong 8:00 po ng umaga. Okay. Sa ating pangatlo pong announcement, meron po tayong gaganapin na blood donation drive. Okay? Sa blood donation drive po, ito po ay inihimbatahan tayo bilang community na kung saan tayo po ay nagdo-donate ng dugo. Napakahalaga po nito kung malalaman lang po, even scientific po. Sabi ang ganyan, mas healthy po kasi lalo na tayo po ay nagdo-donate ng dugo. At ito po ay magiging katuwang rin po natin bilang pagtulong sa ibang tao. So, meron po tayong life-saving mission. Ito po ay tayo po ang host dito po sa Blood Donation Drive. Nagaganapin po, pakilista po sa ating kalendaryo, March 21. Okay? At ang further details po, lahat po ng anunsyo ay ibibigay po sa atin sa ating Blood Donation Drive. Kaya ho, mas maaga po natin malalaman, pwede natin pagandaan yung ating physical na katawan, lalo na hindi tayo mapupuyat, hindi po tayo iinom ng kahit anong hindi ho maaari pag nagdo-donate. So, ito po yung napakagandang encouragement po lalo sa ating lahat bilang isang community. Ang pang-apat naman po ay ang General Assembly. So, inaanyayahan po ng bawat miyembro na magkakaroon po tayo ng Special General Assembly na gaganapin sa March 8. Ito po ay pagkatapos lamang ng English service. So, inaanyayahan po at iniimbitahan ng bawat official member na tayo po ay dumalo at mag-participate po. At ngayon po ay dahil po ay birthday and anniversary month, so meron po ba dito nagsa-celebrate ho ng birthday or ng anibersaryo? Birthday lang daw po. Walang anniversary. At inaanyayahan po tayo dito sa harapan upang tayo po ay may panalangin. Pakibigay ng ating kaloob sa may birthday or anniversary. Happy birthday po at happy anniversary. Tayong manalangin. Panginoon, salamat sa buwan na ito para sa aming mga kapatid na sila'y mag-celebrate ng kanilang birthday or anniversary. Pagpalain niyo po sila, ingatan niyo po sila, at ilayo niyo sa lahat ng kasalanan, kasamaan. Layo niyo sila sa mga taong may masamang intensyon. At kung sila'y bibigyan mo ng pagsubok, patatagin niyo po ang kanilang pananampalataya. Panalangin po namin na ibuhos mo ang iyong biyaya sa kanila, sa lahat ng kanilang pangangailangan. At sa mga mag-asawa, Panginoon, na magse-celebrate ng anniversary, mas lalo niyo pong patatagin ang kanilang pagsasamahan upang sila'y maging pagpapala sa iba at sila'y maging magandang ehemplo na dapat sundin bagamat walang perfecto, ngunit sila iyo'y gamitin para ihayag ang iyong salita. Ganun din po sa lahat ng may birthday, sa kanilang pag-celebrate, sa lahat ng mga kaalala sa kanila. Nawa, bigyan mo sila ng karunungan paano nila magagamit ito para pagpalain ng maraming tao dahil sa iyong salita, Panginoon. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. Happy birthday po. Happy anniversary. Idagdag ko lang po sa announcement. Yung March 21 na blood donation drive, may blood donation. Pero yung mga kailangan magpa-check up ang ating mga doktor sa church
ay sa pangunguna ni Doc Steve ay mag-clinic po dito. Kaya hindi na kayo kailangan pumila. Ay, pipila pa rin kayo pero maganda yung pipilahan nyo. May aircon at hindi siksikan. So, ito po ay 2 weeks ago na napagkasunduan ng Board of Elders. Sigurado na po tayo kay Doc Steve. Mukhang yung dalawa, kung narito sila, ay mukhang tutulong pero hindi ko mapapangako yan. Sigurado po may isang doktor minimum po dito. Ano po? So, tayo po'y manalangin. Salamat Lord sa iyong kabutihan at sa iyong kagandahang loob, sa iyong biyaya, sa aming iyong mga anak. Salamat kay Hesu Kristo na siyang naghirap, nagdusa, namatay at nabuhay muli upang kami maligtas sa aming mga kasalanan, upang kami hindi na kailangan mahusgahan sa huling araw, ngunit makamit namin ang iyong kapatawaran kung kami magsisi ng kasalanan at manampalataya. At salamat Panginoon sapagkat itong pananampalataya at pagsisisi ay biyaya mo rin. Salamat Lord sa umagang ito. Ibukas niyo po ang aming isip at puso sa iyong salita. At Panginoon, panalangin namin ang buong mundo, lalong-lalo na doon sa Middle East na nagdidigmaan ngayon. Ingatan niyo po ang mga tao at nawa Panginoon hindi humaba itong digmaan na ito. At ganoon din po dito sa aming karagatan sa West Philippine Seas, nawa Panginoon ay maging mapayapa at walang mangyaring magti-trigger ng gera, maging dito sa Taiwan, sa Philippines, sa Japan, laban sa China. Nawa Panginoon wala pong mangyari. Aming panalangin po ay pagpalain niyo po ang mga pamilya dito sa aming pong local church at pagpalain niyo po ang mga tatay, mga nanay, mga anak, mga kapatid, mga tiyuhin, tiyahin, mga lolo at lola, mga apo, ay patatagin niyo po sa pananampalataya at bigyan niyo po ng maayos na kalusugan. Salamat Lord sa umagang ito, purihin ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Muli po, multing paalala na ating pong i-double check or triple check ang ating mga cellphone na ito po ay naka-silent mode or mas maaari po sana ito po ay naka-airplane mode upang hindi po tayo maka-istorbo sa ating katabi, lalo na po mamaya sa ating magsasalita. At ngayon po idadako po tayo sa pagkakaloob po natin ng ating kaloob at ng ating ikapo. Kaya mapapansin nyo po sa ating envelope po na nakalagay po dyan sa ating bulletin, dalawa po yung envelope po, isang brown at isang white. Ito po ay ginagawa po natin upang maging suporta po natin sa mission. Okay? So yung brown po, brown envelope po, ito po ay, yan po ay para sa mission po. So kung may puso po tayo na nais po natin magkaloob sa mission, lalo na po sa ating community po. Hindi lang po dito sa Naga nakakarating ang salita ng Diyos. Marami po tayo pinaggagamitan po at dinadala po yan ng Panginoon kung saan niya po kailangan. Mapapansin ho natin, meron po tayong mga local churches, meron po tayo sa Daet, sa Legazpi. Ngayon po ay nagkakaroon rin po tayo ng plano po na magkaroon ng mga church planting po. Ito po ay malaking tulong po, lalo na sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. At doon naman po sa kulay white, yan po ang ating regular na kaloob po. Sa ating pong pagkakaloob, alam po natin, papasok na ho yung gastusan na pero ang sabi ng ganyan, mas malaki po ang ating Panginoon. Amen po ba? Kanina hong umaga, may nakita po akong isang maliit lang sulat. Sabi nga nung isang manunulat. Sabi nga ganyan, Panginoon, wag mong lakihan ang aking sweldo. Ngunit lakihan mo ang aking pagbibigay. Napakalalim ho kasi English ho nakalagay, don't increase my salary, increase my tithes and offering. Bakit kaya ganon? Kaya sabi ang ganyan, yun daw po ang susi
Kaya kung pag-aaralan ho natin, ang mga Hudyo po, mga Jewish, lalo't mga Jewish businessman, yan po ang sekreto po nila kung bakit sila po napaka-successful. Dahil alam po nila ang susi ng paglago ay ang pagbibigay. Ang pagbibigay sa Panginoon, pagbibigay sa kanyang gawain. At tayo po ay nagagamit po, praise God po, sa gawain pong yun. Tayo po ay magsitayo upang awitin po natin ang doxolohiya. Ang Diyos ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng buong kalangitan. Amen. Ama naming banal, dakila sa lahat, Ama namin na nagbigay ng lahat ng bagay ng aming pangangailangan. Ikaw ang gumawa ng langit at lupa. Ikaw ang gumawa ng lahat ng nilikha. Sa iyo po nagmumula ang lahat ng bagay na aming pinagkukunan, Panginoon. Ikaw nagbigay ng aming buhay, ng aming hininga ngayong araw na ito. Salamat po sa paggising niyo po sa amin. Ito ay isang napakalaking pagpapala. Panginoon, sa oras pong ito, sa aming pagkakaloob, nawa maging alay po ito, Panginoon, nakatanggap-tanggap sa iyo. Maraming salamat po, Ama, sa paggamit niyo sa aming kamay, sa aming trabaho, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, dahil ikaw ang nagbigay ng karunungan at katalinuhan. Lahat ang ito ay nanggagaling sa iyo. Wala po kami kung wala kayo, Panginoon. Maraming salamat din po, Ama, sa mga nagdinegosyo. Kayo po rin ang nagbibigay sa kanila ng mga kliyente, ng mga tapat na tumatangkilik ng kanilang negosyo. Pagpalain niyo po sila, maging ang mga customer, Panginoon. Maging ang mga estudyante, Panginoon, nag-aaral, bigyan mo sila ng katalinuhan at karunungan upang sa paghanda sa kanilang susunod na ikabubuhay, Panginoon. Ito po ay maging kagamit-gamit para sa inyong kaluguran at sa inyong kagalakan, Panginoon. Tinapanalangin rin po namin, Ama, ang mga kapatiran po namin naghahanap ng ikabubuhay, maging ito ay negosyo o trabaho po, Panginoon. Bigyan mo po sila ng pagkakataon na kung saan sila ay makakahanap ng tapat at disenteng trabaho, Panginoon, upang ito ay magamit para sa kanilang pamilya at para sa rin sa pagbibigay sa inyong gawain, Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, dinadakila ang inyong pangalan. Lahat ng ito'y panalangin namin na may pagtitiwala at pagmamahal sa dakilang pangalan ng aming Diyos, Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at amen. Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Mateo, kabanatang 28, talatang 18 hanggang 20. Ulitin ko po, ito po ay nagmula sa aklat ng Mateo, kabanatang 28, talatang 18 hanggang 20. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tayo po'y tumayo bilang paggalang sa kanyang salita. Paglapit ni Jesus ay sinabi niya sa kanila,
na ibigay na sa akin ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa. Kaya't sa inyong paghayo ay gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. At tinuturuan silang gumanap sa lahat ng mga bagay na ipinagbilin ko sa inyo. At tandaan ninyo, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong umupo. So ang pamagat po ng ating sermon ay ang mga alagad at ang Missio Dei. Ito po'y Latin, no? Latin itong Missio Dei nang ibig sabihin God's mission. No, ang ugat po niya na ang Diyos talaga ang nagpapadala. Kasi ang banal na Trinidad, ang Diyos Ama, pinadala ang anak. No? Pagkatapos ay yung Ama at Anak, pinadala yung banal na Espiritu. At si Jesus, kinausap niya, sinabihan niya ang kanyang mga alagad na pinapahayo sila. Ano ibig sabihin nun? Na sila'y pinapadala din. No? So kasama ang mga alagad, kasama ang kanyang church, ang kanyang iglesia sa mission ng Diyos. No? Dati matagal na inisip ng mga protestante, pati ng mga katoliko, na ang mission ay sa kanila, na kailangan ihayag ang kanyang kaharian, pero kasama dun yung conquest. Ano yun? Kasama po ang imperialismo na katuwang nila ang kanilang bansa, maging Espanya yan, nasa atin Espanya nga, maging Britannica yan, ay habang lumalaganap ang pagsasakop ng ibang mga bansa, ang mga misyonero ay sumasabay doon. Kaya maraming parte ng mundo, pag sinabing Christian, ang tingin nila Western, no? Europa yan o Amerika yan. Kasi nga yung panahon ng imperialismo, nakisabay doon yung mga missionary. Dahil nawala na yon, marami nang binigyan ng kalayaan ng mga bansa, nawala na yung, kung sabihin natin, yung matinding proteksyon ng mga imperialismo sa mga misyonero. Ngunit tuloy pa rin dapat ang trabaho. Ating pag-aaralan ngayon, babalik tayo sa Mateo chapter 28, verse 18 to 20, patungkol sa pag-utos ng ating Panginoon. Pero pag-uusapan natin, ano yung basihan niyan? No? Kasi kasama tayo doon. Kasama tayo doon sa kanyang plano. Ang Panginoon ay may grand plan. Alam mo yung grand plan? Yung malaking plano at pangmahabaan na plano. No? Minsan, tayo, hindi lahat sa atin sanay magplano ng mahaba. Pag sinabing mahaba, 10 taon, 20 taon. Yung iba po sa amin, sanay magplano niyan. Kami mag-asawa, tagti 10 years ang plano namin. No, 10 years. Pag-pray natin, anong goal natin for the next 10 years? Pag tumama ay ang 0, year 2000, year 2010, year 2020, nagmi-meeting kami niyan, mag-asawa. Habang tumatagal, siyempre, sinasama namin yung mga anak namin sa ilang meeting. Kahit di pa nila alam anong nangyayari, wala rin pakialam pa kasi nung bata. Pero habang tumatagal, nabubuo sa kanilang isip yung pagpaplano ng long term. Kasi pag ang pinagpaplanuhan lang, short term, masyadong short term din ang pakinabang. No? Kunyari, ang plano mo lang maghanap ng trabaho, maganda naman yun. Pero pagkatapos nung nakahanap ka ng trabaho, dahil wala kang long-term plan, pagkatapos ng 20 taon, walang masyadong pinagbago sa buhay mo, wala masyadong asenso. Ano po? So yung long-term plan, napakahalaga. Now, isipin niyo po, itong plano ng Diyos, bago pa nilikha ang mundo. Makita yan sa Epeso, bago pa nilikha ang mundo,
may mga pinili na ang Panginoon. At kasama dyan po, lahat ng pinili niya, kung tayo kasapi niya sa pananampalataya, ibig sabihin pinili ka ng Diyos. Kung tunay yung pananampalataya mo, ay kasali tayo sa misyon. No? May Father, Son, Holy Spirit, tapos yung kanyang church community. No? Na iba-ibang parte ng mundo is kasapi tayo doon. Ay kasama tayo sa misyon ng Diyos. Meron siyang grand plan. Ano po yung grand plan? Ay mula sa kasaysayan kasaysayan papunta sa inaharap hanggang sa end times, ano yung plano? Ang plano niya ay maligtas o i-redeem ang mga lalaki at babae mula sa bawat wika, lipi at bansa. So ano yun? May representation. No? Ano ba yung bawat wika? No? Ang Pilipinas ay maraming wika. Ang Biblia, pag sinabing nations ng Biblia, hindi yun yung tinatawag na geopolitical, na ibig sabihin bansa na may constitution o may kaharian. Ang ibig sabihin po nito, mga grupo ng kultura na iba-ibang wika. So ang Bicolano ay isang wika, no? At ang Rinconada, ibang wika na dyan. Ang mga Tigabula, iba na yan. Ang mga Badyaw, iba na yung pananalita niyan. Ang lahat ng wika ay pagdating ng panahon, makikita natin sa Biblia, ay represented. Yan ang plano ng Panginoon. No? Ngayon, ang purpose na to, itong grand plan, ay madalas tawagin ng mga nag-aaral ng theology of mission o missiologist, ang tawag dito nga ay Missio Dei. Latin po yan. Kasi nung may panahon na pagkatapos ng Panginoon, dominant po ang Greek at saka Latin nung panahon na yon, no? Mahati noon ang parte ng Roman Empire at kaya po yung Greek at saka Latin nandyan pa rin, no? Kasi matindi po yan sa world history, malaki impluwensya niyan. At ito'y Missio Dei ang tawag, big sabihin, ang mission ng Diyos. Ngunit may mga manunulat, katulad po ni Dr. Kim, yung aking pinakitang picture kanina, ay mas gusto niya yung salitang Missio Trinitas. Ibig sabihin, ang misyon ng banal na Trinidad. Misyon ng Father, Son, and Holy Spirit. Bakit? Gaya ng kwento ko natin sa kanina, ang Ama pinadala yung anak. Yung anak ay nangako na papadala niya at ng Ama ang banal na Espiritu, at yung anak ang nagpadala sa church. No? Ngayon, napakahalaga po na maintindihan na kasama po ang Ama, Anak at ating Espiritu. Sila po ang may-ari ng misyon. Ang church ay kasali lamang. No? Tandaan po natin yan. Ang pagmimission po ay kasali tayo. Pero hindi tayo yung may-ari niyan. Diyos ang may-ari ng misyon. No? At kaya tandaan po natin, bago binigay ng Panginoon dakilang utos o yung Great Commission, diniklara niya na sa kanya ang lahat ng otoridad sa langit at lupa. At tinapos niya ang utos na may assurance ng tuloy-tuloy niyang presensya. Punta tayo sa una natin punto, ang kapangyarihan at pangako. Nabuhay na muli ang Panginoon Jesus. Pagkatapos noon ay kanyang prinoklama na lahat ng kapangyarihan ay nasa Kanya. No? Basahin po natin yung Matthew 28, verse 18. So may kausap ang Panginoon dito. At ang sabi ng ibang manunulat, marahil hindi lang ito yung 12, 11 pala. Kasi wala na si Judas, 11. Ang tingin ng iba, kasama dito yung mga hindi pa bukod sa 11, sa labas ng 11, inimbitahan na dito sa meeting na to. No, ang sabi ni Pablo, mga 500 yon na nakakita sa kanya ng buhay. So marahil iba dito kasama noon. So verse 18, paglapit ni Jesus ay sinabi niya sa kanila, nabigay na sa akin ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw
ng lupa. Tapos, talon lang tayo sa chapter 20, sa huling parte ng chapter 20. At tandaan ninyo, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So, may kapangyarihan ng Panginoon at may pangako siya. No? So, sinabi niya na binigay na sa akin. Pagkatapos niyang nabuhay muli, siya ang may kapangyarihan sa lahat. No? Kaya dapat humayo kayo. Yun ang rason bakit kailangang humayo. Pero sinabi niya, nakasama niyo ako. Kaya ating dinidiin na itong pagkilos ng mga alagad niya ay pagkilos din ng ating Panginoon. Tandaan po natin na ang sabi nga po ng iba, yung Book of Acts, ay ito rin po ay hindi lang paghayo ng mga alagad, ngunit ito yung pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay nila at sa lahat ng nakikinig sa kanila. Tandaan natin yun, ha? Kasi kung wala yung banal na Espiritu sa kanila at hindi kumilos yung banal na Espiritu sa mga nakikinig sa kanila, wala pong mangyayari. Kasi ang kaligtasan ay nagsisimula sa Diyos lamang, hindi nagsisimula sa tao. Mali pong pananaw yon na dahil sa aking kabutihan, ako'y naligtas. Yang kabutihan na nanggagaling sa atin ay biyaya lang ng Diyos po yan na kaya natin gumawa niyan. Ang ibig sabihin lang nun, huwag tayong magmalaki. Yun ang application nun. Huwag tayong magmataas. Huwag natin akuin ang kabutihan. No? Tayo mabuti lamang kung may magawa man tayo dahil sa pagpapala at biyaya ng Diyos. Now, mahalaga na tandaan natin, sabi niya, lahat ng otoridad o kapangyarihan ay nasa akin. Ang sunod na punto po ay make disciples. Dahil nasa kanya ang lahat ng authority, kaya dapat gumawa ang disciples ng mga disciples mula sa lahat ng nations, ibig sabihin peoples, tribes, at tongues. Kailangan silang i-baptize na ito po'y halimbawa ng paglilibing. Yan sinabi sa Romans chapter 6. Ay yung pabaptize ay palang paglilibing niyan sa dating buhay natin. At sa paglabas sa tubig ay parang tayo ang simbolo ng resurrection ng Son of God. No? Basahin natin yung verse 19 hanggang verse 20, verse A. Kaya't sa inyong paghayo, ayan, ay gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. At tinuturuan silang gumanap sa lahat ng mga bagay na ipagbilin ko sa inyo. Dahil nasa Kanya ang otoridad lahat, kaya dapat kayong humayo. No? At ano kailangan? Gawin yung alagad ang lahat ng bansa. Itong translation ng Tagalog na to, kung titingnan po natin yung Griego, ito yung Griegong salita na ethne, babalik tayo dun sa ethnic group. Big sabihin, iba-ibang wika at kultura. So ang misyon talaga ng Panginoon ay tama, abutin natin ng kapwa Bicolano, pero marami ng Bicolano ang naligtas. Tama po ba? No. Pero konti pa lang ang naliligtas sa ibang mga tribo sa India, sa ibang mga lipi sa Mindanao, hindi pa lahat po may nananampalataya. Kaya dapat po tayo ay nagbibigay tayo sa mga ministeryong yan kung hindi tayo mismong aabot sa kanila. Pwede rin po tayo kasi kapitbahay na natin sila. No, dumali nga po ang mission eh. Dati, babiyahe ka pa ng malayo, hahanapin mo yung tribo. Ngayon po yung ibang tribo ay may internet na rin. At pumupunta na rin sa mga syudad. At nakakasama na po natin. At kailangan lang ay paano ba natin sila mabahagian ng salita ng Diyos na kanilang maiintindihan. Kasi gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa, ibig sabihin lahat ng wika, lahat ng lipi. At kailangan gawin silang alagad. Paano? Sila ay babautismuhan. Ano po ang simbolo ng baptism? Ay ito po ay simbolo ng paghayag ng commitment. No? Kasi ang isang alagad ay may sinusundan. Hindi ka alagad kung wala kang sinusundan. Wala kang tagapagturo o katuroan na sinusunod, sinasabuhay.
No, hindi ka disciple pag ganon. Ang disciple ay mahihiram din po itong salitang ito sa mga iba-ibang nagtuturo ng panahon noon. Si Aristotle ay may mga disciple. Si Plato may mga disciple. Si Socrates may mga disciple. Ibig sabihin may tagasunod sila. At ginhiniram po ito ni Mateo, bagamat itong salitang alagad o disciple ay pagdating po pagkalampas ng Acts, hindi na po ito ginamit ni Pablo at nila Pedro sa kanilang pagsusulat. Ang gamit na nila ay mga mananampalataya. No? So, ito'y gamit na gamit naman dito sa Matthew, Mark, Luke, pati sa John. Lalong-lalo na si John. Gamit na gamit niya yung salitang disciple. So, humayo kayo, gawin yung mga alagad ang lahat ng bansa. Kaya po, pag sinabi ang Great Commission ay make disciples, totoo po yan. Pero make disciples sa lahat ng lipi. No, kaya po tayo, kung may ipapadala ang Panginoon sa atin ay para makapaghayag sa ibang lugar, ay gagawin niya. No? Iba sa atin nagvo-volunteer para humayo, pero yung iba sa atin ay lalagay sa posisyon na nandyan na, kakausapin mo na lang. At ganun po nangyari nung 70s, marami pong kailangan mag-abroad. Napaka hindi magandang ekonomiya nung 70s at saka 80s, na kailangan mag-abroad at para mabuhay. No? Ganun ngayon may pagkaganon pa rin, pero mas maganda na kasi marami na naka-abroad, nagpapadala na pauwi ng pera. So mas gumanda na yung ating spending power. No? Pero noon, mas mahirap noon. So ang nangyari, ito po yung kwento ng mga missiologists, ang paano nag-participate ang mga Pilipino, ay nagi po tayong mga maid sa mga kaharian ng Saudi at ng iba pong Middle East kasi nandun yung trabaho. Naghirap tayo. No? Hindi maganda ang treatment, ngunit kasama sa plano ng Diyos yun. Bakit? Yung mga naging yaya na totoong mga Kristiyano ay tinuruan yung mga batang mga prinsipe. Royalty. Nataniman, ano pinakamaganda magtanim? Bata pa. No? Kaya ako'y naniniwala sa child evangelism. Bata pa, kinakausap na, tinuturuan na ng ebanghelyo. So, mas bata, mas okay. Pero magloloko pa yan. No? Kasi marami kalokohan ng bata. Pero pag natanim na mas maaga, mas maganda. Kahit magrebelde yan, may nakatanim kasi. Pwedeng balikan niya yon. So, nangyari po, nagkaroon po ng maraming mga Kristiyano na patago. Dahil po ang ating mga yaya na parang naging missionary na sapilitan. No, hindi naman sapilitan. Nandun ka na eh. Anong gagawin mo? Magbahagi ka na ng salita ng Diyos. At minsan, sabi nga daw nila, gagamitin ng Diyos ang lahat dahil ito ay mission niya. Kung ayaw nyo, gagawa ng paraan ng Diyos na humayo kayo. Kaya po yung mga alagad noon, pagkatapos po ng sabihin ng Panginoon, humayo kayo, dumamili sila sa Jerusalem. Umabot sila 8,000, ha? 8,000 sa Jerusalem. You know? Ang daming mga Kristiyano, daming mga alagad. Siguro, sabi ng Panginoon, siguro, ay mukhang hindi naintindihan nila na dapat humayo sila. So, anong ginamit ni Lord? Gumawa siya ng pag-uusig. Ano nangyari sa pag-uusig? Hinuhuli sila, pinapahirapan sila. So, dahil inusig sila, kumalat sila. Makita mo to sa chapter 8 ng Gawa. Nung pagkalat nila, bigla ka nalang mababasa na meron ng church sa Antioch, may church na dito, may church doon. Kumalat. Kaya ang sabi nga po ng iba, ayan ay mission ng Diyos. Siya ang gagawa ng paraan. Pero huwag niyong kalimutan na tinawag tayo para humayo. At kung hindi niyo gagawin yon, ay dadalhin ka ng Diyos doon. Baka hindi sa magandang paraan. Ganon din po yung kasaysayan ng pagkalat po ng salita ng Diyos. Ay yung ibang bansa na matatag na ang salita ng Diyos ay minsan natatalo sa digmaan at sila'y nagiging alipin. Ngunit sa pagiging alipin nila, doon po nakakarinig ng salita ng Diyos ang ibang mga kaharian noong araw sa kaysaysayan. So, pag sinabi, balik tayo dito, babautismohan sila sa ngalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin ng kanilang commitment ay sa Banal na Trinidad. Kasi pag binautismohan ka, kanino ka susunod?
Ang sinasabi ng mga alagad, hindi ka susunod sa akin. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Doon ka susunod. No? Kaya tayo po, bagamat nag-aalaga tayo ng mga kasama natin sa discipleship group, lahat po tayo ay sa Panginoon. No? Bagamat ako po yung namumuno dito, naglilingkod sa inyo, ay dapat sinisigurado na kayo'y sumusunod sa Panginoon. No? At pag may nag-a-ambition, gusto magkaroon ng sumusunod sa kanila, pag nakita namin yung pinagsasabihan namin, ikaw ang kilos mo, parang sa'yo yan. Hindi yan sa'yo. May mga taong yan, hindi sa'yo. Sa Lord yan. No? Huwag mong kimkimin o angkinin. Dati po, sinabi na natin, hindi ka maliligtas sa church na to. Dati ang kala ng iba, pag sumali ka sa isang church, doon ka naliligtas. Mali. Ang sinabi sa Biblia, ang iyong magsisikat manampalataya, no? At magkakaroon ka ng biyaya ng kaligtasan. Bagamat tayo naniniwala, bago ka makapagsisi, ay may biyaya na at pagkilos ang banal na Espiritu sa buhay mo. Oh. Kaya humayo kayo at gawin nyo silang mga alagad, bautismuhan sila. Ibig sabihin, kailangan mamatay sila sa sarili at sa pagkabuhay muli nila, sa bagong buhay sila'y susunod sa Father, Son, and Holy Spirit. At ibig sabihin din yan ay sundin yung katuruan mula sa lumang tipan sa bagong tipan. Siyempre, ang pag-aaral ay konteksto. Kasi hindi lahat kasi na mababasa mo dyan ay directly ay para sa iyo. Iba dyan ay para sa Hudyo. Ano po? Kaya po may ibang mga Christian denomination hanggang ngayon, tingin nila lumang tipan ay applicable sa kanila. At gusto natin sabihin, hindi. Yung moral law, tama. No? Huwag kang papatay. Siyempre, inulit yan sa bagong tipan eh. Huwag kang magsisinungaling. Inulit din yan sa bagong tipan. Sinusunod natin yan. Pero pag sinabing ito lang ang pwede mong kainin, ito hindi pwede, yun ang sinasabi ni Pablo. Lahat pwedeng kainin. Panalangin nyo lang. No? Yung iba, ayaw kumain po ng mga nakalagay sa luming tipan na pagkain. No? So, may mga, ano ba yung binawal doon? Ang baboy, bawal. No? Kaya yung may ibang Christians, ayaw nila kumain kasi tingin nila yung panghudyo para sa kanila din. No? So, ang joke sa atin, bawal kumain ng dinuguan pag walang puto. No? Kasi para balanse yung lasa. Kasi pag hindi, kulang sa balanse yung lasa. Eh. So, kung walang puto, yung rice pwede na, balance, may balance na. Joke lang po natin yun. Pero ang ano po talaga ay lahat ay pwedeng kainan. Dati po kasi ang mga rason ng Panginoon ay para hindi mahaluan ng Israel. Bakit? Pinipreserve po yung Israel maging puro sa lahi nila kasi doon papanganak ang Mesyas. No? At ayaw ng Panginoon makihalubilo sa ibang bansa kasi maraming Diyos-Diyosan. Sila iisang Diyos na may covenant. Yung banal na kasunduan through Abraham, through Moses, hindi kailangan mabali yon. Ngayon, doon sa ibang mga bansa, ang alaga nila ay mga baboy at may Diyos din sila doon. Bago ka makapag-negosyo sa kanila, kailangan sumamba ka muna sa kanilang Diyos-Diyosan. Sa ano yun Sa gate ng city. No? May syudad. Ang gate pa lang, kailangan magbow ka. Doon yung sinasabi, wag kang makihalo sa kanila. Kaya po yung ibang mga batas po sa lumang tipan, sabi nila, health, para sa health daw yon, pwedeng tama, pwedeng hindi. Pwede rin yon sa pagiging pure ng kanilang race at hindi sila mahaluan ng ibang katuruan at ng ibang mga Diyos-Diyosan. No? Maging sa ibang bansa nila, ang Diyos-Diyosan doon minsan ay yung prostitution. Religious po ang prostitution noon. Kaya inaano sila na wag kasi una, alam natin na maraming sakit pag hindi ka exclusive sa asawa mo. No? Maraming sakit at ayaw ng Diyos yan. Ngayon, ang inaano doon ay wag kang sasali doon. Grabe yung temptation. Kaya yung idolatry, pag sinabing idolatry, maraming kasali po yan. No? Pagkain, negosyo, at kung iba-iba pa. Ngayon, pag sinabing bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, ibig sabihin kilalanin mo ang Ama
na lumikha ng mundo mula sa Genesis 1. Kilalanin mo ang kanyang pagkilos sa bansa ng Israel at mga Hudyo para ipanganak ang Mesiyas. Alalahanin nyo na itong mga Hudyo ay tinanggihan nila ang Mesiyas at yung kanilang karunungan, rabbinical na karunungan ay hindi naintindihan ang mga propesiya ng Mesiyas. Yung iba nakaintindi, hindi naman lahat. Meron maliit na nakaintindi. Pero yung karamihan ay hindi nila naintindihan. Isa na si Pablo doon, na Hudyo na Pariseo, na rabbinic, na naintindihan niya ay talagang lumang tipan, si Kristo talaga ang pinapahiwatig nito. Kaya po, ang Ama at yung Anak na namatay, na buhay muli, at yung banal na Espiritu ng kumikilos ngayon, diyan ka, pag binautismuhan ka, diyan ka susunod. No? Malinaw po ba yun? No? Father, Son, and Holy Spirit. At ang kailangan, turuan silang gumanap sa lahat ng tinuro ko sa inyo. Lahat ng bilin ko, kailangan sundin ng mga alagad na to. Tandaan natin lahat. Kaya yan po ang ginagawa po natin sa church. Ang pastor, tinuturo yung salita ng Diyos. Ang mga growth group leader, dapat suportahan yung tinuro sa Biblia. At yung grupo na yan ay nagiging barkada para isabuhay. Kasi ang plano ng Diyos ay hindi tayo mag-isa. Mahirap mag-isa na sundin ang salita ng Diyos. Pero pag may kagrupo ka na mananampalataya din, mas lalo tayong tumatatag sa ating pananampalataya. Huwag kang mag-isa. Magtanong ka dito sa second floor, tanong niyo po, saan po ba makakasali ng growth group? At hanapan ka po namin. No? At minsan-minsan yung iba-iba ay pinagsasama natin pag may mga okasyon, kagaya po nung Feb 14 na Valentine's, nagkaroon po tayo ng okasyon doon. At isang pagpapala po na okasyon doon na iba-ibang mga couples nandun. Pero maging sa mga ibang seminar po ay sumali din po kayo at sana makahanap kayo ng small group din. Kasi gumawa kayo ng mga alagad. Pag-uusapan din natin sa susunod ng mga ligaw, anong ibig sabihin ni Jesus pag sinabing alagad? Bukod sa instruction na kailangan mabautismo, ang ibig sabihin mamatay sa sarili at sumunod sa Ama, Anak at Banal na Espiritu, ay kailangan ituro sa kanila yung salita ng Diyos para maisa buhay. Yan po ang alagad. No, hindi lang po, minsan kasi iba uma-attend ng church pag Sunday ay para ma-bless, pero hindi na isa sa buhay. Pinipili. Kasi naghahanap lang ng inspirasyon. Hindi po. Mali. Hindi nakikiusap ang Diyos sa kanyang salita. At pipili ka lang kung saan ka nai-inspire. Hindi po. Kaya po ang pagngangaral ng salita ng Diyos ay minsan masaya kasi nakaka-inspire at minsan masakit. Amen? Sabi nga po, marami nagsasabi, pag ang pastor mo, pag nangaral at hindi ka nasasaktan, buong taon, parati kang masaya, iwanan mo na yung pastor na yan. No, bakit? Hindi niya tinuturo ang salita ng Diyos. Tayo, wala tayong choice kasi ang regular service natin, line by line wala tayong tatakasan minsan nakakagaan ng loob, minsan nakakasakit. Pero kasama yon kasi yung tinatawag na pruning. Alam yung pruning? Para lumago ang isang halaman o isang puno, kailangang putulan ng mga patay na dahon o mga dahon na kukontra sa bunga, mga sanga na kukontra sa bunga, pinuputol yan. Minsan nga sabi po ng isang kasama ko sa isang seminar, barangay captain siya, may nangyari, ano po ba ito? Kasi may isang puno, ayaw mamunga. Sabi ko sa kanya, kinausap niya daw, pag hindi ka mamunga, susugat-sugatan kita. Namunga daw. Ba? Pero sabi nung nagtuturo, ay kasama po yung pagsusugat para mamunga. Ganun po, kasi talagang puputulan mo yan. Tutuhanin mo na, putulan mo na para mas lalong mamunga. So, kasama sa agenda ng Diyos na make disciples, na gumawa tayo ng mga alagad. Mandato po ito. Okay? Ngayon, punta po tayo sa pangatlong punto. Ito yung tinatawag na prophetic promise. Ngayon, gusto ko po kayo dalahin sa lumang tipan at paatras tayo, tapos panghinaharap din tayo. Tapos pupunta tayo sa Revelation o sa pahayag. No?
Ngayon, itong binanggit ng Panginoon, humayo kayo at sa lahat ng bansa gumawa ng mga alagad, no? Gusto natin pakita sa Daniel chapter 7 verse 14. Binigyan siya ng kapamahalaan. Ito po yung propesiya, prophetic utterance ni Daniel na nakita niya sa kanyang pangitain na yung anak ng tao, na yun din ang isang titulo ng ating Panginoon, Son of Man, ito yung propesiya na to, natupad ito ng ating Panginoon. Binigyan niya siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Ito pong prophecy na to, ito po yung sinabi ng Panginoon, binigay na sa akin ng otoridad, kaya humayo kayo. Anong ibig sabihin nun na gawin alagad ang lahat, may representation sa lahat ng bansa? Ibig sabihin, yun po yung kaharian ng ating Panginoon. No? Bagamat ang kaharian niya ay mas malaki sa kanyang church kasi buong mundo ang kanyang kaharian. Pero yung kaharian talaga, ang mahalaga sa isang kaharian ay yung mga taong sumusunod sa kaharian na yon. Kahit hanggang ngayon, no, isipin mo, hari ka ng wala kasi wala naman tao nakatira sa iyo. Di hari ng wala. Pero ano bang lakas ng isang hari pag maraming tumitira sa kanyang mga syudad? No? Sa kanyang sakop. Yan ang karangalan ng hari. So, ang sinasabi dito, itong pangako ng Panginoon, itong prophecy ay nagkatotoo at nagkakatotoo sa ating Panginoon at kasama ang kanyang mga alagad para ipatupad yun. No, sinama tayo, pero gagawin niya yan. Purihin ng Panginoon, kasama tayo. No? Ano yung isang halimbawa? Parang ang Panginoon, nung siya'y Diyos, siya'y salita ng Diyos at nagkatawang tao, ang Diyos Amay kumikilos na sa bayan ng Israel. Yung kanilang mga si Abraham, yung kanilang mga kwento, yung kanilang kultura, yung kanilang mga utos, ay linagay na ng Ama dyan. At nung dumating ang Panginoon, ginamit niya yon, yung kultura na yon. At ang sinasabi po ng maraming missiologists ngayon, kumikilos na ang Panginoon sa iba-ibang lugar kahit iba ang kwento nila. At pwedeng gamitin ang mga kwento sa kanilang kasaysayan para po ihayag po ang banal na ebanghelyo. Now, isa pong halimbawa po dito ay noong unang panahon may tinatawag na may kwento pala po. Tawag doon Peace Child. May kita niyo sa YouTube ito. May isang missionary, si Don Richardson. Pumunta siya sa New Guinea. At ito po yung Papua New Guinea yata po yun, no? Mga kanibal. Doon siya sa tribo ng mga kanibal. Hinahayag niya yung salita ng Diyos. Tinanggap naman siya, hindi siya kinain. Purihin ng Panginoon. Ano? Tinanggap siya. At hinahayag siya yung salita ng Diyos. Nahirapan siya. Kasi sa kultura nila, ang kanilang bayani, pag naririnig nila yung kwento, si Judas. Kasi sa kanila, tama yan. Pag naloko mo yung kabilang tribo at nakuha natin yung pag-aari nila, yan ang bayani sa kanila. So hirap na hirap niya siya. Hindi si Jesus ang nagiging bayani ng tribo, si Judas. Kaya paano bang gagawin niya? So nakinig siya at napagmasdan niya yung kultura. Nagkaroon ng gera sa mga tribo. At para tumigil ang gera, kasi walang tigil, mag-uubusan sila ng lahi eh. Yung tribo doon at tribo dito. May nakita siya na ginawa yung chief doon sa kabila, yung kanilang namumuno sa kabila, ay sabi niya, para walang away, papaalaga ko itong aking anak na sanggol sa iyo. Hanggat buhay yan, walang gera sa atin. Tawag doon peace child. No? Anak ng kapayapaan. So nag-alaga yung kabilang tribo hanggat buhay yon. So, ginamit ni Don Richardson yon. Kasi meron na doon mga kwento na magagamit siya. Kasi anong ibig sabihin? Kumikilos na ang Diyos bago pa man tayo kumilos.
Kaya yun dapat lumakas ang loob natin. Sa paggagawa ng alagad, kahit Bicolano yan o ibang lahi yan, kumikilos na ang Panginoon sa paligid natin. Halimbawa po, itong mga nakaraan, yung bagong papa, ay sinabi, hindi dapat sambahin si Maria. Tama? Hindi dapat manalangin, walang co-redemptrix. No? Isa lang ang Redeemer, si Kristo lang ay salamat. Hindi pa rin lubos na tama, kasi siya pa rin tinatawag na Mother of the Church, na wala naman sa Biblia yon. Ngunit, may konting improvement na. Yan, pwedeng magamit natin yan na tayo ay naman binibigyan natin ng karangalan ang mga ginamit ng Diyos sa Biblia, kasama po si Maria, at kailangan bigyan ng karangalan. Ngunit, walang sinabing manalangin tayo sa Kanya. Walang sinabi na bigyan natin ng karangalan siya kapantay ng kay Jesus dahil siya ang nanay. Wala pong nakalagay sa Biblia noon. Kaya tayo'y hindi natin gagawin yon. Pero saan tayo pwede mag-usap? Ay binibigyan natin ng karangalan. Kasi ginamit ng Panginoon yan. Ngunit hindi pwedeng tawagin siyang co-redemptrix. Ibig sabihin kasama siya sa tumubos sa mga makasalanan. Bakit? Siya'y makasalanan din. Kasi sinabi niya sa Biblia, lahat ay nagkasala. So kasama siya. Si Jesus lang ang walang kasalanan. Silang ang exception. No? Kaya po, sa pag-ano natin, nandito yung pangako na matutupad po ito at kasama natin ang Panginoon hanggang dulo. Ngayon punta tayo sa Pahayag chapter 7 verses 9 to 10. Pagkatapos nito ay tumingin ako at naroon ang napakakapal na bilang ng taong hindi kayang bilangin ng sinuman mula sa bawat bansa, mula sa lahat ng lipi, mga bayan at mga wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at sa harap ng kordero, nakasuot ng puting damit at may hawak-hawak na mga sanga ng palma. Sumisigaw sila na nagsasabi, ang kaligtasan ay buhat sa ating Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero. So sinasamba po nila ang Diyos at yung kordero. Tandaan natin, wala kang sasambahin kundi ang Diyos. Pag sinasamba yung kordero, ibig sabihin Diyos din yun. Okay? Yun yung banal Holy Trinity. One God, three persons. Ngayon, ano sinasabi dito sa pahayag? Ito ay pangitain ni John, ni Juan, sa mangyayari pa. Ibig sabihin po, itong utos ng Panginoon na gumawa ng mga alagad sa lahat ng lipi at wika ay success po. No? Success. Tayo pong kasapi sa kanyang church community ay tayo'y nagpapagamit lamang sa Panginoon sapagkat mission niya po yan. Kaya po sa inyong pananalangin ay nakakatulong po kayo. Sa inyong pagbibigay din at lahat po ng members dito pwede pong tingnan, mag-audit, pwedeng mag-feedback sa mga membership meeting at yung mga mahal na kailangan bilhin, pinagbobotohan po natin. Pero ito pong mga biyahe-biyahe po ng mga elders, pag wala po sila dito, hindi dahil absent sila. Sila po'y nandoon sa diet o nasa iriga o nasa partido na tumutulong po makapagbuo ng ating mga church community. Ibig sabihin po, sige po ang trabaho kung makakatulong po tayo by being participants, sasama tayo, o magbubuo ka rin ng grupo, napakahalaga yon kahit sa iyong neighborhood. At isa din po yung pagbibigay at isa din po yung patuloy na pananalangin. No? Ito po yung mandato ng Panginoon na kailangang gumawa tayo ng alagad. Ayun po. Ay utos po ito. No, sana po pakinggan natin ng gusto at isa puso natin. Kasi minsan Kristiyano, kahit Kristiyano, makasarili pa rin. Ano? Yun ang linalaban na kailan lumago tayo laban sa pagiging self-centered. No? Anong mapapala ko dyan? Wala. Ang pagpapala ay makasali ka. No? Sa gawain ng Panginoon. Yun na yung pagpapala, na makasali ka. Kung paano ka pagpapalain ng Diyos, hindi ko alam paano niya gagawin yon. Nagtitiwala akong pagpapalain ka, nagtitiwala akong pinagpapala ka pa rin ngayon. Ngunit sa ating paghayo, o pagsuporta sa mga umahayo ay tayo nagiging kasapi. So, mabilis lang po. Pagsasabuhay, number 1,
Ang authority natin para gumawa ng disciples ay galing sa kataas-taasang. Anong confidence natin sa misyon ay nasa presensya niya hanggat sa dulo ng panahon. Kaya kailangan nating manampalataya kung sino siya, sino pa siya, ang sovereign one. Pag sinabing sovereign, itong sinabi ni Kristo na lahat ng kapangyarihan at otoridad na sa akin na. Yan ang soberano. No? At tayo mag-submit sa mandato na gumawa ng disciples. Number 2, kailangan natin lumabas at ibig sabihin humayo at makipagtagpo sa mga tao para tawagin sila para sumunod kay Jesus. Walang mangyayari kung nasa bahay lang tayo at sa church. No? Kailan makipagkilala tayo, yung mga dating kilala natin at sa mga kapitbahay natin, ay gawan po natin paraan. Kahit hindi sumunod lahat, dapat maanyayahan natin sumunod. Okay? Yung isang elder po natin, si Brad Ariel, sa mga kanyang mga bata, nagpapakain siya minsan. Pag may oras siya, libre kain, libre merienda, ang saya-saya naman ng mga bata, may kakainin sila. Pero kailangan makinig. No? Nakailang siya noon po, na basta makarinig ng salita ng Diyos, tapos maanyayahan na sumunod sa Panginoon. Baka maliit lang ang susunod dyan, hindi natin alam. Pero kailangan may gagawin tayo. Yung mga reunion ng mga kaklase, parang ginawa ng asawa ko, ay magawa ng paraan na mahayag ang salita ng Diyos. Wag pupunta lang sa church at yung paano ba ako makabuhay ng maayos ang buhay ko. Oo naman, inaayos ng Lord ang buhay natin. Pero kasabay sa pag-aayos ng Lord ng buhay natin ay yung paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi yon pag matino na ako. Hindi, habang tumitino ka, maghayag ka na ng salita ng Diyos. Ganon ang formula. Malinaw po? Kasi pag hinintay mo na maging maayos ka na talaga, baka mamatay ka na lang. Tumanda ka na, mamatay ka na, tingin mo hindi ka paayos. Ay, ang pag-aayos ng Diyos sa buhay natin ay hanggang mamatay tayo, tuloy-tuloy yan. No, walang 100% na, pero kailangan ihayag po ang salita ng Diyos. Ngayon may social media. Meron tayong mga accounts sa Instagram o kaya sa Facebook, social media. Ay gawan natin mag-share. Ito nga lang pong mga sermon natin. Pumunta lang kayo sa GCF Naga na page. I-share nyo lang kahit walang manood, kahit walang mag-like. Ma-share mo lang, malay mo. Malay mo lang. May makakita noon at maniwala sa Panginoon. No? Yan po, hindi natin maintindihan paano kikilos ang Diyos. Dati po, sumabay ako sa isang libing. Kasi yung mga Chinese po yung isang part ng lahi ko. No? 1/4 na lang ako. Actually, mas maliit sa 1/4 kasi may Russia kami. Chinese Russian. No? Sumali lang ako doon. Ano bang ginagawa dito? Kakaiba pala yung libing ng mga Chinese. No, totoo, kakain ka ng miswa. Pero ang dami rin. May hinahanda kayo mga gagawa kayo ng sasakyan at saka bahay para may tirahan daw sa sunod na buhay. Daming Siyempre, hindi naman tayo naniniwala doon, no? Pero tapos may mahabang prosesyon. So nakaupo ako doon sa isang jeep na inarkihalahan, kasama ko yung mga pinsan ko. Dala ko po yung isang Gideon na Bible. Binasahan ko siya. Share ako ng gospel. Napahaba yung sharing. No? Hanggat nakarating sa templo, lahat. Pero salamat Panginoon nakapag-share tayo ng gospel. Pagkatapos nun, wala na. Hindi ko na alam nangyari. Alam mo naman, minsan kahit magpinsang hindi naman kayo nakikita. Minsan nagaya yung tatay ko, pasyalan natin yung mga kamag-anak natin sa Canada, tapos sa US. Pumunta kami. Hindi ko pa rin nakita. Ang nakita ko yung pamilya, pero may lugar na pinuntahan, nakaschedule na. Tapos sabi sa akin ng nanay, hoy, yung pinsan mo, pastor na. Hindi ko alam kung galit siya o natutuwa siya. Pastor na. Ay, nakita pala kami, medyo late lang. Nung palis na kami dumating siya, nakapagkwentuhan pa. Tapos sabi niya, salamat kuya, salamat kuya. Ay, purihin ang Panginoon. Naalala niya lahat nung magkasama kami dun sa libing ng aming lola,
At naalala niya yung mga pinagsasabi ko at yung pala'y natanim sa kanya. Kala ko wala. Mga kapatid, akala mo lang wala. Pero ang pagkilos ng Panginoon sa kanya-kanyang panahon yan. No? Kasi hindi naman tayo yung nagliligtas, ang Diyos yung nagliligtas. No? Kasali lang tayo. Siya talaga yung kumikilos. Tayo kasali lang sa proseso. No? Ako'y natutuwa na sinali niya tayo. No? Biro mo pagdating sa langit, huling araw, huling panahon, no? Magkikita-kita doon at magpapasalamat tayo sa kung sino nakapag-bless sa atin sa buhay natin. Lalong-lalo na sa Ebanghelyo, pati yung mga tumulong sa atin lumago. At yung iba doon, minsan lang natin makikita. Minsanan lang. No. Meron di mga nakakasyak na kwento. Kwento naman to ng kaibigan ko. Hindi pala siya. Kwento niya pero hindi siya yon. Nasa bus daw siya. Nararamdaman niya daw yung udyok na kailangan magbahagi siya sa salita ng Diyos sa katabi niya. Ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na. Nahihiya siya. Hindi niya paano niya sisimulan. Kaya lang, ang training binigay lang sa kanya, isa lang eh. Ang unang tanong, offensive pa. Yun ang training. Kung mamatay ka ngayon, tingin mo, saan ka pupunta? Yun lang alam niya. Yun ang na-attendan niyang evangelism training. Di tingnan siya. Wala daw epekto. Pero nabahagi niya ng salita ng Diyos. Pagkababa daw, may narinig silang kalabog. Patay. No? Biro mo, kung hindi siya nag-share, ano sa konsyensya niya yon? Mapapahiya ka. May lalaban sa'yo. Minsan mali ang pasok mo. Basta mahayag mo. Siyempre, mas maganda kung tama ang pasok mo. Mas maganda suwabe. No? Dapat ang tanong, kung mamatay kaya tayo ngayon? Hindi na ikaw lang. Kasama ka na, di ba? O, kasama ka na. So hindi na masyado ang dating kaya nga yung joke na yon. Kasi yun may training noon na 80s, 90s, puro ganun ng turo. Ganito mag-evangelize. Tatanong mo lang kung mamatay ka ngayon, saan ka pupunta? No, mahirap naman yun. May kwento ngang barbero naka-attend nung ganung seminar. No? So, kailangan mag-share siya ng gospel. So, ginugupitan niya. Kabadong-kabado siya. Paano ko ito sisimulan? No? Nag-iipon siya ng lakas ng loob para ma-share niya yung gospel. Tapos nung patapos na, sabi niya, kailangan ngayon na. Nakalabas na yung labahan niya at nag-aahit na siya. Nakahiga na. Biro mo nag-aahit ka, biglang tatanungin ka ngayon. Kung mamatay ka, saan ka pupunta? So, tumakbo yung niya, yung kliyente niya, yung customer, tumakbo sa takot. Kala mo, biro mo inahahihitan ka, tapos saan ka, kung namatay ka, saan ka? Hindi kailangan ganon. No. Maraming paraan. Alam mo, yung isa pong talagang nakabago ng buhay ko, yung naintindihan ko talaga yung Ebanghelyo. Dati kasi ayoko nun eh. Tingin ko, OA ang mga yan eh. Ganun ang pananaw ko nun. Tingin ko, para lang yan sa mahihina. Mas gusto ko yung barkada at kaya ko naman. Pero nabago yung pag-iisip ko. Alam mo paano? Ayun, di ba? Iba ang dating eh. Kwento mo lang yun. Nagkikwento ka, tapos dadalhin mo sa Ebanghelyo. No? Magtiwala tayo na kumikilos ang Panginoon na sa buhay nila, makipagtagpo, ipresenta ang Biblia, ang salita ng Diyos, at imbitahan. May iba nga po, hindi ko ma-share ng maayos. Sabi ko lang, magbasa ka ng Bible. Yung iba nagbasa lang. Tapos na pag-uusapan namin tuloy na babasa niya, nadadala ko sa Ebanghelyo. Kasi hindi ko mapasok kasi may ibang tao, walang tigil magsalita, di ba? Di ka makapasok eh. So, magbasa ka. Basa tayo. Pangatlo, maniwala tayo sa prophetic promise sa Daniel at sa Revelations. Na yung prophecy ay promise din yon, magkakatotoo. At magtatagumpay po ang church. Pero dahil yung tagumpay niyan ay tagumpay ng Panginoon talaga. Kaya wag po tayong mawala ng lakas ng loob sa pamilya at kung sino man na gusto natin makakilala. Ang Diyos ang kumikilos dyan. Ang kailangan natin ay sundin natin ang Panginoon sa bawat
sa ating pamumuhay. So ito pong tula, plano at mandato. Ang pagtawag ay malinaw, sa Diyos dapat ang tanaw. Ang mandato ay pakinggan, di nating pwedeng iwasan. Sa Kanya ang kapangyarihan, si Jesus ang kataas-taasan. Kay Jesus galing ang ating otoridad, ang gospel ay kailangan ilantad. Ang mandato, gumawa ng mga alagad. I-baptize lahat ng lipi o lahi, oo, lahat. Sa ngalan ng banal na Trinidad, matuto at susunod ang mga alagad. Pag-ibig at salita ng Diyos ay umaapaw sa church na magsasaad ng malinaw. Ang mga propesiya at plano na mangyayari lahat ng lipi sa Kanya magpupuri. Tayo pong lahat ay tumayo. Salamat Lord sa iyong salita at turuan niyo po kami lumago sa pananampalataya. At turuan niyo po rin kami makaabot sa ibang mga tao, aming kapitbahay, kamag-anak, na kahit minsan dapat mahayag namin yung salita ng Diyos. At kung bigyan niyo kami ng pagkakataon na paulit-ulit, ay gagawin din po namin. At gagawin namin to kahit mawalan kami ng kaibigan. Ngunit kami nananampalatay na yung aming tinanim sa ngalan mo ay gagamitin mo. At sa tamang panahon, ikaw na nagliligtas sa tao sa kanyang kasalanan ay kikilos. Yun po ay kapangyarihan mo. At salamat na kami kasali, participants dito sa iyong plano. Yung pagpapadala, ikaw mismo ay kumikilos sa buong mundo at kumikilos sa amin. Salamat, Lord. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of His Spirit be with you all. God's people say,